Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 19, 19 ng Nobyembre. 19 nga. 19 ng Nobyembre. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7:29 ng umaga. Araw po ngayon ng Miyerkules at maganda ang panahon. Wala na yung bagyo. Nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa rally ng INC. Isang araw bago sila mag-rally, nag-forecast na ako na walang mangyayari dyan. Opo, at ginamit ko po ang Biblia. Ang logic ko o ang reason ko bakit walang mangyayari ay ayun nga, binanggit ko na ron. Pero ngayon ay dadagdagan ko pa kasi nga ay nag-failure nga eh. Huminto na sila eh. Hindi na nila itinuloy. Ngayon ay dadagdagan ko pa kasi nga kulang yung paliwanag ko nung una na alam ko hindi magtatagumpay yan. Opo. Ngayon ay bakit hindi magtatagumpay? Ay yun na nga ang sinabi ko doon ay kasi wala sila pinaglalaban, di ba? Wala silang pinaglalaban eh. Ang tao po na walang pinaglalaban, madali pong umayaw yan. Mahirapan lang yan, aayaw na yan eh. O uuwi na yan ng bahay. O aalis na yan. Kasi nga, hindi niya alam ang pinaglalaban niya. Opo. Sila ay isinugo lang na pumunta dyan. Pero kung alanganin na ang buhay nila dyan o magkakasakit na sila dyan, siyempre, ang sabi nung iba kahit na may pagkain yan di ba? Hinahatiran ata sila ng pagkain ay saan sila tatai dyan o saan sila iihi dyan. Hindi ba? Kung 3 araw sila dyan, saan sila maliligo? Hindi ba? Ayan po eh. Pero hindi po yan ang rason ko. Hindi yan. Yun ang rason ng iba na nakita daw nila ay kung naandyan nga lang ako sa Pilipinas, style ko po yan na sumasama ako dyan sa mga ganyan. Lalo na nung medyo bata-bata pa ako. Pero inuoksidbahan ko ang paligid. Opo. Lumiligid ako dyan. Nilalakad ko yan. Tinitignan ko ang mga nangyayari. Maokserba po ako eh. Pati yung number of counts, yung kung ilan ang bilang, yang area dun sa Quirino Grandstand, kaya po ang 1,000,000 dyan. Kung dikit-dikit hanggang dito sa may Kalabaw. Opo. Hanggang doon. Kaya po yan. Basta ang tao ay dikit-dikit, ay hindi naman ay mas marami pa yung tent kaysa yung mga tao Nung tinignan ko yung malapitan, walang 1,000,000,000 kako ito. At ang estimate nila ay umabot daw sila ng pinakamarami, nasa 550,000 daw. Maari nga kako. Ang Jesus is Lord kasi dati, halos ganun din ang bilang namin noon Halos aabot kami ng 1,000,000. Diyan nung umaatin ako diyan kasi ginaganap ang Jesus is Lord. At lahat ng probinsya, yung anniversary, October yan ginaganap Kung hindi ako magkamali,
last Sunday of October. Halos umaabot kami ng 1,000,000 dyan. Opo. Kaya, kabisado ko yan. Opo. Pero isang araw lang yun. Yung iba, nagdadala na sila ng folding bed dyan eh. Opo. Alam ko yan eh. O yung mga nirorolyo na mga banig. Doon na sila, nagpapahinga eh. Opo. Kaya umaabot talaga ng halos mag 1,000,000. Ngayon ay ito po ang reason ko bakit hindi magtatagal o hindi magtatagumpay. Ito po basahin ko lang po Isaiah 40 verse 31. But those who wait upon the Lord, o those who wait on the Lord, shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Yan po nakasulat. Those who wait upon the Lord, ang sabi po ng Biblia, those who wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Ayan po, hindi sila mapapagal kahit na lumalakad sila. Kahit na sila ay tumatakbo, ay hindi sila weary, minsa yung mababahala. They shall mount up with wings like eagle. Ayan po, para sila mga agila na naandyan sa himpapawid na lumilipad-lipad. Ayan po. Sino yun? Yung those who wait upon the Lord. Ngayon, kung ang pinaglalaban nila ay hindi naman ang katarungan o hindi naman ang yung kabutihan o ang katotohanan, wala eh. Hihinto din sila eh. Kasi nga, wala yung requirements na those who wait upon the Lord. Hindi ba? Ngayon, i-example po natin si Dilima. Alam niyang yung kaso sa kanya ay hindi totoo. Ano ang pinaglalaban niya? Katotohanan, hindi ba? Nanalo siya, hindi ba? Halos umabot ng 7 taon. Mahigit bago siya na-dismiss. Pero nabilanggo siya ng mahigit 6 na taon. Pero hinintay niya. Hindi ba? Those who wait upon the Lord, kasi alam niyang tama siya eh. Maaring hindi niya alam pero naniniwala ako na ang kinapitan lang niya ay ang Panginoon. Kaya siya nakasurvive. Ganun lang po yan. Kasi alam niya na tama yung pinaglalaban niya. Bugos lang yung kinarga na kaso sa kanya. Ulitin ko lang those who wait upon the Lord, kasi nga may hustisya rin na nanggagaling sa Panginoon eh. Maaring matagal, maaring yung iba hindi na nahintay, kasi nga nangamatay na sila, pero darating yan. Those who wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Hindi sila mapapagal. Ayan po. Ngayon, tanungin natin po ang mga iglesia ni Kristo. Ako, mga kaibigan ko sila yan. Mas gusto ko silang kausap yan. Sa lahat sa lahat po. Kasi sa trabaho, mayroon akong nakatrabaho din mga iglesia ni Kristo eh. Mas gusto ko silang kasama. Opo. Sa estudyante ko,
ay magagaling. Yung mga iglesia ni Kristo, disiplinado sila. Yun nga, madaling kausap. Saan pa? Sa mga namin noon, sa mga kontraktor, may mga kontraktor din kami o mga supplier, mga iglesia ni Kristo, ang daling kausap. Opo, ay ito nga, pero tanungin natin sila, anong pinaglalaban nila? Ay kung kadikit mo yung tatanungin mo, ay sir, sabi nila, kuwan lang naman ito sir sumusunod lang kami sa utos sa amin. At yun ang mahalaga. Ganun. Entonces, hindi ba? Entonces, wala silang pinaglalaban. Kaya kako aalis din yan. O kaya kung iba na ang isinisigaw dyan, ay simple tinuturo din sa kanila yan yung bawal ang mag-rebuildi Bawal sa kanila ang mag-aklas. O bawal sa kanila yung hindi sumunod sa governing authority. Kaya nga gustong-gusto sila ng SM yung Shoemart. Ang unang hinahir nila dyan, mga iglesia ni Kristo, kasi nga masunurin Ganun po yan. Kaya alam ko na hindi tatagal. Kahit na pasamahan sila ng KOGC, kahit na samahan pa sila ng Jesus is Lord, at saka yung ibang mga DDS, alam ko, hindi rin tatagal. Ayun na nga, hindi nga sila magkasundo-sundo sa area Ayaw silang papasukin o ayaw nilang papasukin yung ibang grupo. Ay simpre, responsibilidad po nila yan Yung area na sinasakupan nila ay police your own rank, hindi ba? Ay kung may nagpasabog dyan, hindi ba? Ganun lang po yan Tama naman yung ginawa nila. Doon kayo sa malayo o doon kayo sa ibang lugar. Kaya nga kako, alam ko hindi tatagal Kasi nga wala silang pinaglalaban. Whereas kung ang pinaglalaban mo ay truth o yung justice, ano bang sinabi ni Jesus Christ? I am the way, the truth, and the life. Kung pinaglalaban mo yung truth, pinaglalaban mo din ang Diyos o pinaglalaban mo si Kristo. Ganun yan. Kaya i-bless ka niya. Hindi ba? Ay kung ang pinaglalaban mo lang ay lalo na yung nababalitaan natin ngayon na binabayaran sila, hindi ba? Ay may bayad sila. Ay kung naulanan yan, aalis na yan Nakita ko nga yung mga walang payong umaalis na Kasi umulan nung unang araw. Ay malakas-lakas din yung ulan. O ambon ata yun. Malakas-lakas din yung ambon, hindi ba? Umalis. Ganun lang po yan Kasi nga, hindi naman hindi naman bukal sa puso. Yun ang reason ko nung una. Hindi bukal sa puso. Kaya aalis. Ako po, nung 1986, People Age of Power Revolution, parati ako dyan sa paligid ng yang Campo Aguinaldo at saka yang Campo Crame. Nilalakad ko lang yan. Ay kasi nga usyoso rin ako Kako hindi na mabaklas ito. Hindi na mabaklas yung mga tao. Kasi nakita ko nagtayo na ng tent Tapos mayroon ng folding bed. Tapos sinahatiran na ng pagkain ng anak. O kung minsan, yung anak ang naandun o yung nanay, hinahatiran naman ng pagkain ng tatay. Kako, hindi na mababaklas ito. Ang dami na talagang tao. At may napansin din ako, may mayayaman din na tao, nakasakay yung pagkain dun sa sasakyan nila, ipinapamigay dun sa nagbabantay
yung mga tao, binibigyan ng pagkain. Aywan ko kung mga tauhan nila yun o wala. Basta nagbibigay lang sila ng pagkain eh. O, at yun nga ang napansin ko, relievo. Usually mag-aanak. Yung nakatira lang siguro dyan sa Cubao o yung malalapit dyan. Opo. Kaya hindi na kako mabaklas itong tao dito. Hindi na mabaklas. At yun na nga ang nangyari. Tumagal ng, aywan ko, 6 na araw ata. Napatalsik na si Marcos. Kasi nga may burning desire yung tao. Hindi naman sila binayaran eh. O, nung nanawagan na si Cardinal Sin, nanawagan na tulungan natin ang RAM o yung Reform Armed Forces kasi delikado na ang buhay nila, ayun na, nagpunta na mga tao. Milyon. Oh. At hindi na nabaklas. Hindi na umalis yung mga tao. Kaya nga, nung bandang huli na, may intabladong na ron eh, hindi ba? May intablado na dun sa harapan ng kwan eh. Ng Campo Aguinaldo. Harapan lang kasi yan eh. Oh. Nagsasalita na ron ay kuminsan nagbalingbing na rin yung iba eh, di ba? Nagbalingbing na rin eh. Oh. Itinataas na rin ang kamay nila eh, hindi ba? Oh, sila na, hindi ba? Oh. Ay panalo na eh, hindi ba? Yun po ang naobserbahan ko. Oh. 2 Corinthians chapter 4 verse 16. Therefore, we do not lose heart. Ngayon ko lang po ito i-share. Yung una, yun ang ginamit ko nung una eh. Ito, bago ito. 2 Corinthians chapter 4 verse 16. Therefore, we do not lose heart. Yan po ang sabi ni Paul. We do not lose heart. Hindi kami nawawalan ng pag-asa. Yan po ha. Therefore, we do not lose heart even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. Ayan po, o every day. Our inner man is renewed day by day. Although our outward appearance o yung outward man, sabi dito, is perishing. Tumatanda po tayo. Lahat po tayo tumatanda at humihina tayo. Yan po ang sinasabi ni Paul. We do not lose heart, sabi niya. Yan nga, pag gumagawa ka ng mabuti, pag alam mo tama yung pinaglalaban mo, pag alam mo ikaw ay nasa katotohanan, o ang pinaglalaban mo ay justice, hindi ka mawawalan ng pag-asa. Yan po ang sinasabi ni Paul dito. Pero ito ay about salvation ito. Pero pwede rin i-apply ito sa you are fighting for justice o for the truth. O yang ganyan, yang itigil na yang corruption na yan, pwedeng gamitin ito We do not lose heart. Yan po, Hindi kami nasisiraan ng loob. Although our outward appearance is perishing, namamatay po kasi ang tao At habang tumatanda, yung cell natin pala, hindi na nakakagawa ng panibagong cell. Yung cell. Kaya tumatanda ang tao. Pag umabot na ata ng 50 ang tao, hindi na nakaka-reproduce ng ganun ding
dami ng cell sa katawan. Kaya tumatanda na eh. Oh. Pero ang sabi ni Paul, but our inward man, yung kwan eh, siguro ayan yung kalooban, hindi ba? Inward man eh. O pwede mong sabihin na our soul, hindi ba? Is renewed every day. Ayan po, hindi ba? Kaya alam ko, hihinto rin ito eh. Hihinto rin itong rally ng Iglesia ni Cristo. Pagsama-samahin pa sila yan. KOGC, pero alam ko hindi sumama eh. Kasi ito nga ang pinagtataka ko eh. At noon ko pa sinasabi, bakit ito ka kung Jesus is Lord ay sumasama kay Duterte? Ay si Duterte ay kaibigan niya si Kibuloy. Ay alam ko itong Kibuloy faction, itong mga KOGC, ayaw yan na mga Jesus is Lord. Bakit alam ko yan? Ay nililitsure sa amin yan eh. Kulto yan, sabi eh. Nililitsure sa amin yan kasi napasama rin po ako dyan sa Jesus is Lord. Napasama ako dyan. Oh. At ito ring INC, alam ko, isinusuka rin yan. Yung KOGC. Ay ito na nga, ipinakita na ng mga membro. Hindi sila magkakasundo yan. Oh. Pero nagtataka ako, bakit nagkakasundo-sundo yung mga puno sa puno, hindi ba? Ay yun na nga, pira lang yan. Kaya lumalakas ang kutob ko na talagang ito ay mga binayaran lang sila eh. Kaya sila na andyan. Kaya nga kako, maghihiwa-hiwalay din yan. O hindi tatagal yan. Hindi ba? Mainitan lang ng araw yan eh. Uuwi na yan eh. Hindi ba? O. Ganun lang po yan. Kasi nga wala silang pinaglalaban. At yan nga ang pinamamanhik ko sa inyo. Ano? O. Job 17 verse 9. Yet the righteous will hold to his way, and he who has clean hands will be stronger and stronger. Ayan po nakasulat. Hindi ba? O, tama ba yan o hindi? Ay basahin po natin ulit, ano? Yet the righteous will hold to his way. Ipagtatanggol niya o mananatili siya or will hold on his way. Hindi ba? Yung righteous. Oh. Sabi po ni Job, hindi ba? Ay matindi po ang mga sulat ni Job eh. Matindi po yan eh. Ang sabi nga nila, ito si Job eh, nauna pa raw ito kay Moses eh. Opo. Yung kasaysayan na yan. Yet the righteous will hold to his way. Kung alam mong tama ka, edi malakas ang loob mo, hindi ba? O, ay kung alam mong binabayaran lang yung puno sa puno, hindi ba? Yung puno, paano yan? Aangal po eh, o kaya susunod, pero magdadalawang isip pag nahirapan o nakakuha ng ibang circumstances. Ayun nga, yung ulan, ganyan, o init ng araw, o wala na silang maihian, hindi ba? O, ayan na, aalis na yan. O, whereas kung ang pinaglalaban mo ay alam mong tama o nanggagaling sa iyong puso, ikuha mo yan, ipaglalaban mo yan. And he who has clean hands will be stronger and stronger. Ayan po. Kung sino yung innocent, yun nga eh, the innocent is as bold as the lion, but the wicked flee when no one pursue him. Ayan po nakasulat eh, na paborito ko, hindi ba? At ang sabi ng mga abogado dyan, kasi kinupya din po ng abogado yan eh,
mga abogadilyo po di ba? Plight is an indication of guilt, sabi nila. Plight is an indication of guilt. Kinuha lang po nila sa Biblia yan doon sa sinulat ni Solomon, hindi ba? The innocent is as bold as the lion, but the wicked flee when no one pursue him. Ayan po, hindi ba? Pinaganda lang po ng mga atoryan ng bahagya hindi ba? Plight is an indication of guilt. Ayan po. Pero ang ibig kong sabihin dito, kung hindi ka sigurado kung tama yung pinaglalaban mo, hindi ba? Ay paano nga magiging tama ang pinaglalaban mo kung ang turo ng simbahan ay sumunod sa mga governing authority, tapos ang isisigaw nyo ang placard nyo ay Marcos resign, hindi ba? Paano yan? Hindi mag-agree. Obey governing authority, for there is no authority that is not established by God. All authority that exists now was established by God. Yan po ang nakasulat. Kaya hinayaan na ng Diyos yan. Pero Diyos ang bahala dyan. Hinayaan niya, hindi ba? Ako nga noon tinatanong ko po ang sarili ko paano na ito, Panginoon? Nanalo si Marcos ay alipuris ni Juan ito o kaalyado ni Duterte. 12 years na naman, bali 12 years na po ito, kako. Kaya pa ba ito ng Pilipinas? Sabi kong ganun. Baka maging China na ang Pilipinas. Pero sa pagtatanong ko, after 3 years, ito nga, nag-away. Ganun po ang Panginoon Kaya niyang gumawa ng isang circumstansya na baliktarin niya lahat yan. Yung masama na nangyari, ay kasi nga, ako naniniwala din ako, dinaya lang yan Pakinggan niyo po yung sinabi ni Sara Duterte. Hindi naman kanya mananalo yan hindi mananalo yan, sabi nila. Sabi ni Sara Duterte, kung hindi dahil sa amin, ayun na nga, lumalakas ang kutob o ang pananaw ng mga tao, dinaya talaga Ay pero nga, yung masama na pangyayari, okay, nanalo. Ay pero ang Diyos, yung masama, pwede niyang gawing mabuti. Ayan, nag-away sila. At sabi nga ni Kapir Silapid, bago namatay si Kapir Silapid, sabi niya, ay baka magpatayan pa yan Mag-ingat ka, Bongbong, sabi niya. At baka, ay simple, may mga sniper po yan hindi ba? Ay ang mga sniper ata ngayon 1 kilometro kaya yung layo mo. Opo. Ayan po, hindi ba? Pero ang sinasabi ko po dito, hindi talaga magtatagumpay yan kasi nga wala silang pinaglalaban o hindi nila alam ang kanilang pinaglalaban. Kaya parang manok yan na nawalan ng ulo, na lalakad na lang yan. Ganun. Walang direksyon. Ayan po. Nakakita na kayo ng manok na ako, nung bata ako, tumitirador ako ng manok Pag tinamaan ko sa ulo yan, wala na hilo na yan at hindi na alam kung saan siya pupunta kasi nga ay ganun talaga Ganun ang description ko sa kanila. Walang direksyon. Kaya hindi magtatagal. At yan na nga ang nangyari. Sige po, at palagay ko mga kababayan, mga minamahal, ay nakakuha po tayo ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon. Bukas po, ang tatalakayin ko, yung gusto ni Robin Hood Padilla na, yung nagsalita na naman siya ngayon yung bend the law, ay pero alam ko ito ay tinalakay ko na nung una, pero babalikan ko, yung bending the law, ay nagkakamali talaga ang mga tao nagkakamali. Yan po ang papatunayan ko bukas. No one is justified by following the law is evident. Pero ang gusto ni Robin Hood Padilla, sundin ang batas. Ay sige, sundin niya. Wala namang pumipigil sa kanya
Sino ba ang pumipigil sa kanya na sundin niya ang batas? Sundin niya lahat. Pero no one is justified by following the law is evident. Nakasulat po yan. Because we are saved by faith. Sa pananampalataya lang po, hindi sa pagsunod sa batas. Pero kung gusto niyang sundin na niya ngayon, umpisahan na niya. At titingnan natin kung kaya niyang sundin lahat. Hindi ba? Baka nga sa pangangalo niya lang, hindi na sa lulusot eh. Hindi ba? Ay sa corruption, ay sa extrajudicial killing. Yan po ang tatalakayin ko bukas. O sige po, at hanggang dito na lang po, at mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Abangan nyo po bukas. Opo, salamat po.